The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel
His name, delighting the Lord for His goodness, and His Picture, picture. Ma'am, there's someone to utang oh. I know, right? Isa pa. Uy, pre, let's tambay here. Tara. Uy, Shoti! Uy, guys, do you remember ba when nangangaroling tayo noon? Nakakamiss, no? Ayun yung bike, Sister Liza! Mga ko po! Tara guys, let's make caroling. Where ba? Prepare nga ako ng gitara. Let's make caroling. For the Christmas season.
Merry Christmas! Good morning, Jesus! Parang advance na advance, November pa lang 30 days na lang, ayan oh. 30 days before Christmas. Isang buwan na lang, Pasko na. Di ba, may kanta tayo dyan eh. Sa September pa lang nagsimula. Pasko na. Oo. Ano yan? Sa Pilipinas, bear pa lang. May kanta tayo dyan. Kakaibang damdamin ang aking nadarama. Pag sumasapit ang Setyembre. Set ba? Set? Sa Tagalog kasi Setyembre. Ganun. Hindi siya Septembre. Set? Setyembre. Sa Tagalog. Ganun ba? Oo, hindi siya Septembre. Hindi ko alam Now you know. Oh, galing ano. Kaya pala yung mga kanta natin, parating na ang Pasko. Oo. Ah, Paskong Pasko na talaga, mga kapatid. Amen. Oo, Hallelujah. Pati yung hangin, iba na. Pati ang tubig, malamig na pag-umaga. Amihan, sa Kapampangan, hamian na. Amihan. Amihan. Ano ba yung amihan? Sa English. Ano ang amihan daw? In English. Meron pa bang iba? Amihan, anuhan, ano pa? Luntian. Hindi, bakit niya tinawag na amihan? Habagat daw, sabi ni Arnold. Ha? Hindi daw yon kasama. Ang amihan, Ang amihan saan galing? Northeast wind. Kung southwest wind, anong tawag? Habagat nga ba yon? Sinasabi ni Ah? Arnold? Ba? O nga, ano ba yun mga kapatid? Tulong naman. Amihan? Northeast monsoon. Ang habagat, South, tama si Arnold. Ang smart talaga ni Arnold, no? Alam niya talaga lahat. Oh, sabi nga niya, sa dagat. Habagat. Sa Habagat dagat. sa dagat? Hindi. Di ba yung habagat galing sa dagat? Hindi. 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 South, ano yung habagat? Southwest Yung monsoon. isa pa. So, Dalawa northeast lang. monsoon. Northeast monsoon at saka Southwest southwest monsoon. Tayo meron, Ano? news. Northeast, west, south. Yan. Yun ang ating good news. Mapasok lang, Oo. Oo, Mapasok nakuha lang. natin yung news, Bakit yung internet, na naman? No? Nanalo ba tayo sa sa basketball? Ay, oo, nanalo ba tayo kagabi? Oh, galing naman. Thank you, Lord. naman, glory to God naman. Oh, tas Ang yun layo. Pero ang pinaka kasi doon, yung New Zealand. Ah, Kasi ngayon lang natin tinalo. parang. Pero, Oo, sa wakas nga daw, di ba? hindi sabi naman niya? tumatangos ang ilong. Ano lang. By the grace of God. Ano bang proud ka lang in a sense na hindi mayabang, ha? Oo. Sa Siyempre, lahat ng mga Pilipino ganon. nagbabasketball, Oo. Ayan, mga kapatid, kamusta po kayong lahat sa sa ating mga kapatiran from abroad also? Kamusta po kayo dyan? Malapit na po ang Pasko. Alam ko, sa Pilipinas lang po maaga ang Pasko, pero kayo naman po yung mga Pilipino na nasa ibang bansa. Kaya binabati na rin po namin kayo ng maligayang Pasko. Ayan. Hindi pa tayo nagpe-pray? Pray muna tayo. Oo. Siya nga pala meron ding mga nagtatanong. Sabi, hindi pa tayo nagpe-pray tapos bigla nagtatanong. Related sa prayer. Sige. Ang sabi, do you believe that God is sovereign? Yes. So, kung pag sinabing God is sovereign, sabi, why pray? Sovereign naman siya. He rules and reigns and He knows everything. Why pray? So, kaya sabi ko, hindi pa tayo nagpe-pray. Meron ako napag-aralan. Ay, Sister Bea, ano pala yun? Dignity of causality. Ayun,
Sister Bea, kay Brother Doc Edwin. Meron kasing isang kasi nasa isip ko yung pinanonood kong gera eh. Kaya ang nasabi ko casualty of war, parang ganoon. Ang dignity of causality. Ay, natuwa ako doon. Merong insight yung isang 17th century na philosopher, mathematician. Ang sagot niya, yun na nga, bakit tayo magpe-pray kung siya ay sovereign naman? So why pray? So ang insight niya ay dignity of causality. So, galing to sa cause and effect eh. May paliwanag siya doon. Natuwa naman ako. Pero kahapon tinanong natin, natuwa kami, ako, kasi yung nag-pray ang tagal sa opening prayer. So, di ba minsan pagka, brother, sister, opening prayer ka, ganun kahalaga yung opening prayer. Tapos, pag pinag-aralan mo yung yung Psalms 28, nandun sa verse 9 yun. Kaya, nandun kami sa Makati. So, muna, tatayo, mag-opening prayer, tatawagin. Na-restroom ako, tumakbo kagad ako kasi magsisimula na. Di ba pagka nagpe-pray mahaba, pag nagkukwento mahaba, isa na lang. Hindi. Kasi meron din nagtatanong, ba't ka pa magdarasal eh? Alam na naman ng Diyos ang nasa puso't nasa isip mo. Hindi niyo ba naisip minsan niyo? Kung hindi, hindi. So, tapos ngayon, nag-search ganito. Yun na nga yung insight niya. O ganito. So, tumakbo ko, ihi ako. Tapos pagbalik ko, siyempre, medyo dapat hindi rin ako umihi dahil opening eh. Tapos pagdating ko, ang tagal. Alam nyo, doon sa Psalm 28 verse 9, i-review nyo. Yun ang kaya na-confirm ko na kasi pinagdasal niya yung nararapat na pagdarasal sa opening prayer. Kaya hindi ako matagal ngayon mag-opening prayer. Ikaw na, para maiksi. Kung pala magpe-pray, daming kwento. Pag-aralan niyo yung dignity of causality. Naku, na-research lang, 17th century philosopher. Yun ang kanyang insight. Sige. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, ang puso po namin nag-uumapaw sa pasasalamat dahil sa sobra-sobrang pagkalinga na binibigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa napakagandang araw, malakas na pangangatawan, magandang disposisyon, masayang puso, Lord, at spiritong nagpupuri sa inyo. At sa umagang ito, Lord, muli po kaming naghihintay ng inyong instruction for all of us na magiging guide po namin sa maghapon na ito. Maraming salamat po, Lord. Kayo po ang aming inaasahan sa lahat ng bagay. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. The Okay. word of the week. Memory verse. Memory verse of the week. Ang memory verse of the week, alam na alam natin to, Matthew 4:19. Then he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Ayan. Nako. Matthew 4:19. Ayan. Oo, yan yung ating magiging, actually yan ang ating topic din for today. Oo nga eh. Sino po sa inyo ang nakapanood nung, ano yun? Yung first act ba yun? Ano? Sister Act? Sister Act. Sino yung nakapanood sa inyo nun? Ano ang kanta doon na sikat na sikat? I will follow you. Follow you wherever you go.
Oo, tama. Yun. Hindi natin alam ang lyrics eh. Ano ba lyrics niyan, Jam? I will follow you. Follow you wherever you may go. Hindi ko lang alam ang mga... Ta-da-da-da-da-da-da. Hindi natin alam kung ano yung lyrics niyan, ano, mga kapatid? Oo. So, yan po yung ating magiging lesson kasi for today. Following Christ. Ano? Ayo, may kanta pala tayo. Sige, so kantahin muna natin. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Sunod ako sa iyo, Panginoong Jesus, ngayon at kailanman. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus, ngayon at kailanman. Bakit? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang tunay na daan. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus, ngayon At kailanman. Yan. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Pero bago tayo sumunod, isa-segue natin yan. Kaya tayo susunod sa ating Panginoong Jesus kasi karapat-dapat siya. Kaya panuurin muna natin ang repeat concert video ng ating Makati Choir. Wow. Oo. Ang karapat-dapat ka. Amen.
maraming salamat sa ating Makati Choir. Amen, amen. Thank you, Lord. Ang ganda na, di ba? Yan ang dapat narinig nyo pala nga. Oo. Anyway, thank you, Lord talaga. Ang ganda nung ano nila, no? Yung damit nila. Damit, Maganda lahat. yung kanilang anong tawag doon? Yung harmony? Oo, no? Ganda. Amen. Nandun yan sa yung 28 verse 7, yung a song in my heart that will praise you. So yun yung kanilang awitin na nagbibigay ng puri sa Diyos. Ano? Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. So dito po sa ating lesson, mga kapatid, follow me, sabi, and I will make you fishers of men. Gaano po ba ka-importante na after you have been saved, you have to follow Christ? Marami po kasi na mga Christians hindi nagmamature sa relationship kay Lord at walang spiritual power because nag-stop na sila dun sa naligtas lang. Kumbaga, na kay Lord ka na. Pero mga kapatid, hindi pwedeng umistop ka lang dun sa niligtas ka ng Diyos. Merong dapat na sumunod na gagawin ka. That is yung sinasabi niyang, follow me. Kasi, kapag ka po naligtas tayo, ang napapasalamatan natin ang Diyos doon sa pagbabago niya sa atin, doon sa for what we have been before niya tayo niligtas. Salamat sa Diyos, nalis niya ako doon sa dati. Ngayong ligtas ka na, ang pinapasalamatan mo sa Diyos, salamat for what I am right now. Oo, for what I am right now. Pero, pag hindi ka nag-follow kay Christ, hindi mo mapapasalamatan ang Diyos for what you will become. Oo. Kaya, matagal kang Kristiyano, pero wala kang natutuklasan sa sarili mo na yung akalain mo, yun yung susunod kasi sa na pwede mong mai-utter after you follow Christ, yung akalain mo. Pero unless na nag-follow ka after you have been saved, hindi mo madidiskubre. Ilan sa atin ang nung wala tayo kay Lord, hindi naman natin alam na gagawin kang ganito sa present mo ngayon. Meron akong meron akong napag-aralan. Tapos, ito kasi parang nasasabi. Pero minsan sabi mo nga, nahinto, Yes. Merong isang mangangaral, ang sabi niya dyan, si Jesus Christ, vision caster. Yes, tama. Tama. Vision caster. Yes. So, by following Him, di ba parang gusto mong malaman, kaya ka magpa-follow kay Lord, kung ano ang gagawin niya sa'yo in the future by merely following Him. Kasi, pwede kong i-follow up, ha? Alam ni Lord na sila'y fisherman. Pero yung casting a vision, alam nila, fisherman sila. Tapos gagawin sila, ang fisher of men, nagdadala sila ng isdang huli, ilalagay nila sa boat o makasang net. Knowledgeable sila, yun yung kanilang labor o trabaho. Pero nung sinabing, I will make you fishers of men, nag-cast ito ng sabi, follow me, I will make you fisher of men, not fishing fish anymore. So, nag-cast. So, what does it mean na gagawin mo kung fisher of men? Ayun na nga yung sinasabi mo na na-cast niya ng it is also an inspiration for them na hindi ka lang nagtatrabaho, cycle trabaho. There is much more to you
or to your life. Oo. Yun, oo. So grabe. by following Christ, ang daming discovery. Sa sarili mo din, pati yung mga ibang tao, ang daming nadidiscover din sa'yo. Kasi, di ba parang halimbawa, sino ba? Tayong lahat na lang. Hindi, ikaw Tayong muna lahat na sa lang atin. ng mga manggagawa. Sa'yo. Halimbawa, yung kasing mga tao po, na pag tinignan mo sa mundo, walang pakinabang, pero kapag yung tao na yon nag-follow kay Lord, sumunod sa Panginoon, nagkakaroon nga ng value, tapos yun yung akalain mo. Di ba? Yung mundo, hindi nila yun iisipin na ganon. Pero yun mismo ang ginawa ng Diyos. Na ginulat niya ang mundo, pati nga ikaw ginulat niya eh. Sa pag-follow mo sa Kanya, nakaka-preach ako? Nakakakanta na ako ngayon? Nakakasayaw na ako ngayon? Nadiscover mo na lang yan nung sumunod ka kay Kristo. Pero kapag tumigil ka lang, nung iniligtas ka lang, tapos ka na doon, yun na nga lang. Yun lang yung lagi mong pinagpapasalamat. Salamat sa Diyos kasi binago niya ako eh. Yung buhay ko dati, ganito. Wala yung, thank you Lord, kasi akalain mo, ganito na ako ngayon. Hindi ko akalain na ginawa sa akin ng Diyos ito. So yun po yung mangyayari when we follow Christ. So we follow Christ for what He will make out of us. Yun, excited ka dapat doon. Ano ba Mabigat ang yung magiging sinabi ako? mo. Kasi, what Christ will make out of you. Yes. Kasi siya, alam nilang, na sila, mangingisda. Kilala nila yung sarili nila. Pwede ring improve nila yung sarili nila. Pero, si Jesus Christ, yung sabi mo nga, He will make you. Gagawin ka ng creator ng universe. Mamaya pa. Kakaiba yun. Dito muna ako sa follow. Sige, Tapos sige. may nakalagay nga doon yung susunod, no? Dito muna tayo sa follow. Hindi ko kasi ito minsan nabibigyan ng pansin. Parang alam ko lang, evangelization. Pero yung bawat kataga pala, grabe pala yung kanyang communication sa atin. Oo. Nandun po kasi sa pag-follow kay Lord, yung mga miracles na may experience mo. Imagine, tayo mga Kristiyano, dati, tayo yung mga isda na nahuli. Nahuli tayo ni Kristo, di ba? Kasi, mga isda rin naman tayo. Nahuli tayo. Tapos, kapag hindi ka tumigil lamang doon sa nahuli ka, someday, ikaw naman ang manghuhuli. Yung mga taong na-save will become savior. Not in a sense na ikaw yung magliligtas, pero you become savior kasi ikaw naman ngayon ang mag-snatch sa kanila from the fire of hell. Kaya, yun po ang mangyayari, mga kapatid, kapag po patuloy po tayong mag-follow kay Lord. Now, no one can have Christ without serving Christ. Hindi ho po pwede yung ganon na hindi mauwi sa paglilingkod sa Kanya ang pagliligtas niya sa iyo. Once you have Christ in you, automatic yon, ang kasunod dapat nun is serve Him. Hindi ko po sinasabing mag-resign kayo sa mga trabaho nyo at mag-full-time kayo. Hindi po yun ganon. Even yung serving po natin kay Lord is up to God, not to us. Kadalasan daw po kasi sa ating pagsiserve kay Lord, gumagawa tayo ng mga bagay na sa inaakala natin na makakalugod to kay Lord. Without consulting God first na, Lord, in serving you, what do you want me to do? Ang nangyayari po kasi, kapag sinabi ng Diyos sa iyo kung saan kanya gustong ilagay, maaaring hindi mo magustuhan. Kaya ang gagawin mo, you serve God in your own terms. Yung iba kasi doon, may dalawang pagka ganun po ang gawain natin, nililimitahan natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos through you. Kasi nga parang, hindi ko yan kaya, Lord. Dito kaya kitang paglingkuran.
ikaw lang yun. Akala mo lang yun. Kaya hindi mo ma-experience yung miracles in following Christ because you are serving Christ in your own terms. Try serving Him sa term ng Diyos. And then, doon mo makikita yung milagro. Magugulat ka. Yung dating manginginom sa kanto, ngayon, mighty preacher. Yun Kaya yung ngayon, mga I will miracles. make you. Oh, Yun later na pa yun. din. Oo. Later pa rin. Mamaya pa yun. Follow muna tayo. Doon sa follow me. So, hindi mo po pwedeng iniligtas ka tapos hindi ka nag-follow. Ang mangyayari doon, babalik ka sa pinanggalingan mo. Babalik ka din sa pinanggalingan mo. So, ang mga dating niligtas ay siya namang magliligtas. Yung mga kinonvert ng Diyos will be now the converter. Hindi ba? Yun yung makukuha po nating blessing in following Christ. The receiver of the gospel before are now the imparter of the gospel ngayon, sa mga panahon natin. Tayo, may nag-preach lang din sa atin. May nagdala lang sa atin kay Lord. Dahil sa patuloy tayong sumunod sa Kanya, we followed Him. Ngayon, tayo yung mga nahuli ng Diyos, siya namang nanghuhuli ngayon. Pati nga yung literal na meaning ng nanghuli, nahuli rin naman tayo ng Diyos. Sa ibang word, apprehended by God. Ano yung ibig sabihin ng apprehended? Na-aresto. Na-aresto. Kasi makasalanan din tayo. Karapat dapat na arestuhin kasi may ginagawa kang mali. Totoo naman. Ngayon, tayo naman ngayon ang mga nagpupulis. Ang tawag nga ng iba, constable of Christ. Mga nagpupulis ka rin naman doon sa enemy of Christ o doon sa mga nagkakasala, kumbaga ikaw yung nagtitrigger sa kanila para bumalik sila muli sa Panginoon. So alam nyo, sobra nga itong yung blessing nitong follow na to. So itong word na magfa-follow na to, mga kapatid, lahat nung sinabi ko kanina, you cannot do it by yourself unless you are employed by Christ to do such. At hindi mo yun magagawa nang hindi ka nagfa-follow kay Kristo. So, yung sinasabi niya ritong His word na follow me, hindi lamang po ito not merely na sinasabi mong save me or that sanctify me. Hindi po tayo natatapos doon sa saving and sanctifying when you say follow me. When God said follow me, I will make you fishers of man, ang gusto po niya rito, yung maging intention natin and aim po natin sa pagkaka-save sa atin ng Diyos, ang pinaka-end result nun ay yung pong we will be fishers of men. Hindi ka lamang iniligtas ng Panginoon para for the sake of iniligtas ka lang, tapos isa-sanctify ka lang. Ang kasunod nun, sinave ka niya, sinanctify ka niya for a purpose. And that is, He will make you fishers of men. Yung po talaga ang karugtong nun, mga kapatid. So, pangalawa po, yung sinasabi niyang, follow me and I will make you fishers of men, hindi po ikaw, kaya you have to follow Christ because hindi ka pwedeng mangisda by yourself. It is God who will work through you when you follow Him, kaya ka nagiging fishers of men. Maraming mga preacher nagpipreach, pero walang following. Meron mga nakikinig sa'yo, pero they do not follow you. Walang following. Yun yung resulta when you try to catch fish without Christ. When you do not follow Christ and you try to fish men, no one will follow you. Wala kang huli. Tignan mo ang mga disciples. Mga mangingisda yun. Mga bihasa yun, mga kapatid. Pero wala silang huli, di ba? Pero nung nandun na si Kristo, ang sabi niya, hagis mo. Halos hindi nila mahatak. Nangangahulugan po lamang na we have to follow Christ first bago ka makahuli ng maraming isda.
So, you have to follow Jesus so He can make you fishers of men. Ang mga kapatid, when we follow Christ, wala na daw pong napakagandang training school for fishing, for Christian workers to fish other people papunta kay Lord, kung hindi po yung isang church na ang head ay si Jesus. Doon ka maraming mahuhuling isda, marami kang may evangelize na tao when you are in a church where Christ is the head. Kasi tanggalin mo si Kristo, walang huli. Parang kaparehas din ng mga disciples. Now, merong mga requirements po in fishing and in following Christ. Ang unang-una, if you want to follow Christ para magawa kanyang fishers of men, is that you have to separate unto Christ. Ito yung nung isang araw na pinag-uusapan po natin sa sasakyan noon, no? Nung isang araw na kailangan po iwanan natin ang mundo. You have to separate unto Christ. You have to leave behind your worldly pursuits. Wala na po nung mga ambisyon na makamundo. And sa pag-iwan mo sa mundo, kasama itong you have to leave your companions. You have to leave your worldly companions. Makipag-break ka dapat sa mundo. Kasi hanggat nakaapak ang isang paa mo sa mundo at ang isa mo sa Christian world, naku mga kapatid, delikado yan. Pag yan naghiwalay, mabibiyak ka. Hindi ka buo. Kasi yung kalahati mo nandito, yung kalahati mo nandito. So, to be fishers of men, you have to separate unto Christ. We are in this Quit the world, world. but we are not of this Yes, world. oo. Okay? You leave everything behind na may kinalaman sa mundo. You have to quit nga eh. You have to quit the world, mga kapatid. Kung ano ang business ng world, kailangan hindi na yon ang business mo. So, we are called to live our daily business. Alam nyo sa atin, sa aming mga manggagawa, not literally, but even yung families namin, we have to quit our families. Hindi yung quit na tinalikuran na o kaya inano na, kundi we have to leave them behind. Pag tinawag ka na Lord na mag-serve, ako noon hirap akong nung sinabing dito na ako tumira, dahil separate kay Lord, hirap din ako nung una kasi close ako sa family ko eh. Si Bong hirap din yan. Si Jam hirap din yan. Lahat tayo nahirapan nung una. Pero nakita natin yung kahalagahan na pati pala pamilya mo, kailangan mong iwanan for the sake of following Christ kasi hindi mo malalearn yung mga lessons na tinuro ng Diyos sa'yo nang nandoon ka pa rin. Oh, merong nag-share. Share ko lang yung sinasabi mo nga, although we are in this world, we are not of this world. Sabi ng isang kapatid na merong gathering. So, doon sa gathering, siyempre, baka galing ng ibang bansa, gusto magkita-kita, yung mga pamangkin, ganito. Ang ginawa nung kapatiran, siya na lang yung nagluto, naglinis kasi merong mga nag-iinuman or something, nandun siya. So, pero alam nung mga kamag-anak na siya'y lingkod ng Panginoon Diyos. Paano na nga naman yun? So, by doing so, na hindi siya kasama dun sa mga ganong session, pero alam na hindi na siya niyayaya, kaya lang gusto silang makita. Pati yung kanyang mga anak. So, ang ginawa niya, dun na lang siya sa tagaluto or something. So, in a sense, alam naman na kay Lord yun. By not participating, although mga mahal mo sa buhay yun nandun,
malalaman nila na, ay, wag mo nang alukin yan, ganito, ganyan-ganyan. So how I perceive na gusto lang makita ng mga magkakamag-anak, yung mga pamangkin o inapo. So, yun ang ating, hindi naman to dilemma we separated unto Christ, although we are in this world, but we are not of this world. So, by doing so, I believe na yung mga nandun din sa bahay, na huwag nyo lang isama yan kasi ano yan, ganito, ganito. So may realization sila. And in that way, na fulfill natin yung ating pagiging salt and light. Ano ha? Yes. Medyo may kabigatan nga dahil gusto mo rin makita yung mga mahal mo rin sa buhay, gusto ka rin makita. Pero dahil dun sa we are not of this world, but we are in this world, so we will become a light to them, guide. Ayan. Ay, hindi na yan sumasama. Oo. Ayun. Kasi, mga kapatid, fish will not be fishers. Because you are in the same element with the fish. So, hindi ka pwedeng, yung mga fish cannot be fishers. Hindi ba? Hindi po tayo po pwedeng maghikayat ng tao if you are in the same element with them. Kaya nga tinawag ng Diyos, inalis ka doon, para hindi ka nakasama doon, di ba? A sinner cannot convert the sinner. Yung mga ungodly will not convert the ungodly man. Di ba? So, kung tayo po ay nasa mundo, mga kapatid, no doubt yun, the world will love you because you are still in the world. You still belong to the world. They love their own. Kaya kapag minahal ka ng mundo, it means kasama ka pa rin ng mundo. Oo. Ngayon, hindi ka makakaalis ng darkness sa buhay ng ibang tao if you are also still living in the darkness. Only light can dispel darkness, mga kapatid. Kaya po, tinawag tayong the salt and light of the world. Now, kung ikaw ay magmamarcha with the armies of the wicked one, you cannot defeat them. Siyempre, di-defeat mo ba yung own army mo? Di ba hindi? So, ang sabi ni Spurgeon ay ganito, I believe, sabi niya, that one reason why the Church of God at this present moment has so little influence over the world is because the world has so much influence over the church. Ang nangyayari, ang church ang nag-a-adapt doon sa mundo. Tingnan niyo mga kapatid. Bakit may mga church, hinahayaang umattend yung kanilang mga churchgoers ng nakangek-ngek shorts? Pinag-a-adapt natin pilit ang church sa mundo, thinking na, baka naman pati kasi yan ang ang dahilan para mahikayat sila. Remember yung sa John, kalimutan ko, yung ang makakapaglapit lamang ng mga taong yan sa Diyos, sabi niya, ang Ama ko sa langit. No one can come to me unless the Father draws him to me. So it is still God. Ang gawin po natin, sundin natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ibigay mo yun sa tao. Let God move doon sa mga tao na yun at siyang magdadala papasok. Huwag po nating ibaba ang standard ng church para lamang ma-accommodate natin yung mga tao na ayaw mag-adapt sa standard ng Yung church. pagtuturo ng decency, ayan. Tsaka, Sample lang naman yun. Hindi, Oo. kaya nga tayo yung siyempre, yung ating paghahayag ng salita ng Diyos, the Lord will speak to them. Oo. Ayun.
So ang duty po natin as Christians is to stand fast in our own place and stand out for God. Kung hindi ka ma-accept nung mga tao na ito ako ito ang sabi ng salita ng Diyos hindi ko pwedeng baliin to para i-accommodate kita. Yun ang ating trabaho. Stand fast in our own place and stand out for Christ. Ang second po, na meaning po nitong text na to, mga kapatid, follow me and I will make you fishers of men. Sabi rito, for you to be fishers of men, you have to abide with Christ. So yung una, separate unto Christ. Pangalawa, you have to abide with Christ, and then you will be made fishers of men. Yung mga disciples, what do you mean po by abide with Christ? Ang mga disciples, matchless yung kanilang training. Bakit kamo? Kasi they experience the bodily experience with Christ. So, kaya po sila naging mga na-evangelize nila yung buong mundo Dynamic. dahil kasi they live with Christ, they dine with Christ, they sleep with Christ. Literal. Ngayon, yung sinasabi po ritong for us to be fishers of men, we have to abide in Christ. Ang ibig sabihin din nito, dapat lagi kang nakasunod kay Kristo. Kailangan lagi kang kasama ni Kristo. Dwelling. Kumakain Abide ka to man, dwell. natutulog ka man, di ba? Kung ano man ang ginagawa mo, kasama mo palagi si Kristo. Itong mga disciples, hindi lang nila narinig publicly na nagturo ang Diyos. Meron pa silang mga private lesson with the Lord. Ine-explain pa sa kanila ng Diyos Yung meron siyang tatlo Ano yung tatlo? Yung personal kamo, lagi niyang intimate. Oo. Okay. Maski yung ibang disciples, di ba ang gagawin nila? Meron silang meron silang parang audience with the Lord na sila lang. Tapos tatanungin nila, Lord, ano yung sabi mo kanina? Hindi ko maintindihan yung pinreach mo kanina. Tapos i-explain ni Lord sa kanila privately. So may mga ganun sila. Paano mo ngayon sasabihin, sister? Sila ganun. Mga kapatid, nung umalis ang Diyos, iniwan niya yung Holy Spirit. At alam niyo ba yung paggalaw ng Espiritu ngayon, mas powerful kaysa noong paggalaw niya nung kasama nila si Kristo pa? Dahil noon, si Kristo nandyan pa. Di ba? Hindi nila na-experience yung paggalaw ng Holy Spirit. Everywhere. Kasi, Hindi lang bodily, limited sa isang place. oo, Okay. tama. Kasi noon, bodily experience with Christ. Kung nandito si Kristo, nandun sila. Nandun lang. Pero ngayon, sabi ni Pastor, ang paggalaw ng Espiritu Santo, kahit saan. All over the Oo. world. Kaya kung matchless the yung ating training with the disciples, you can also say na matchless din yung training natin ngayon compared to the disciples dahil hindi na nila inabot yung paggalaw ng Espiritu Santo. Then, nung pagkatapos nung Acts. Oo ayun, nga, oo, kaya oo. nga. Yun nga yung sinasabi ko. Yun nga yung sinasabi ko. So, hindi mo po pwedeng sabihin na, hindi ko kaya yung ginagawa ng mga disciples. Yun lang po yung sinasabi kong yun yung dalawang senaryo para wala kang justification kung bakit hindi ka maka-abide with Christ. So, yun ang second na natin. Meron You tayong have helper, meron tayong paraclete. Oo. Meron din tayo noon. Kaya hindi po pwede. Now, at Jesus' feet, we must learn the art and the mystery of soul winning. Doon mo lamang po yun ma-learn o matututunan, mga kapatid. Kasi to live with Christ is the best education for fishing men. Ang taong nabubuhay na kasama si Kristo, ang siya lamang effective kapag siya ay nanghuhuli ng mga tao papunta kay Kristo. Okay, mga kapatid? Meron kang sinabi na napaka-for me, Sige. We must learn the art of ministry of soul winning. Winning. Parang
di ba? We must learn the art of the ministry of soul winning. Kasi there are times na kapag medyo tumatagal, parang hindi na yung ganong ka-enthusiastic, ganong ka-passionate, ganong ka-artistic when you become a fishers of men. Yes, oo. Nagiging, think about it. Personally, siguro, ganito. Meron akong nakausap. Ginunita ko sa kanya yung kanyang passion sa pagdala ng kaluluwa kay Lord 20 years ago. Ginunita ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, yun, kayo rin, gunitain nyo rin kung gaano kayo kapassionate. Lagi ko nga nasasabi, going 44 na tayo, no? 44. Ano yung ating yung level, intensity, ganito, deep. How deep is your service? Pagkatapos binalik tayo dito sa unang-una na tumawag si Lord. So, what does the Lord saying to us as Comfy family? Is the same intensity when we were first called by God? Is the temperature para ka ng may lagnat? Something like that, the analogy, for lack of analogy, o lumalamig na? Is that intensity or passionate for soul winning? Kaya yung the art, parang pag sinabing art, meron kang you beautify yung i-reveal sa iyo ni Lord na maganda on how to win souls. Kaya masyadong learn again. Sabi, learn of me. Sabi nga ni Lord, Oo. So yung art of soul winning can only be learned at the feet of Jesus. Wala nang ibang Parang po yan, kung gusto mong maging doktor balang araw, kailangan pumasok ka sa klase. Punta ka sa classroom. Alam nyo, ang maganda kay Lord, kaya madaling sumunod sa Kanya, ang teacher will educate you. Tututor ka niya. Si Lord, hindi lang siya tutor. Leader pa siya. Anong pagkakaiba nung tutor lang, tapos hindi leader? Ang tutor, ituturo lang niya sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Kahit ano ang ginagawa niya. Ang leader, pinapakita niya sa'yo kung papaano gawin yun. Siya mismo ginagawa niya kung papaano. Kasi maraming magagaling na professor Maraming magagaling na teacher. Pero yung buhay, hindi maganda. Pero magaling na professor. Kaya nga magaling na teacher. Yes, kaya nga yung logos, rhema, and ethos ay napakahalaga. Oo. Logos, rhema, and ethos. Yun. Ang kaibahan kay Kristo, He is not only a tutor, He is also a leader. Siya mismo, ipinakita niya sa atin on how to do it. Kaya wala ka ng dahilan pa na hindi mo magawa. Siya nga Diyos siya master nga natin. Pero ipinakita pa sa atin on how to do it. So parang when you are at the feet of Jesus, kaya mo yun matututunan, yung art of soul winning, kasi ipapakita niya sa'yo kung papaano gawin yung mga dapat gawin. So wala na sigurong pinaka-best teacher pagdating sa soul winning kung hindi si Kristo, no? Iba-iba ang mga pamamaraan niya. Pero hindi mo malalaman yun if you do not abide in Christ. So, separate unto Christ. Pangalawa, abide in Christ. Pangatlong meaning po nito ng follow me is obey me. Obey me, and then you shall know what to do to save men.
Hindi ho, alam niyo po ba mga kapatid na failure in obedience may lead to failure in success? Kasi pag hindi ka marunong sumunod sa instruction, 'di ba? Sasabihin sa iyo, "Paano ako makakarating doon?" Tinuro sa iyo. Parang ano din 'yan si Waze. 'Di ba? Nagwe-waste tayo. Kasi dadalhin tayo doon sa ano natin, sa pupuntahan natin. Minsan, ba't niya ako dito pinadadaan? 'Di ba parang nag-waste ka pa? Di ginawa mo na lang sana kung ano yung gusto mo. Para hindi ka nagtatanong, ba't ako dito pinadadaan? So, ganun din po yun, mga kapatid. Minsan, hindi kami sumunod. Si Otan nung unam, walang tiwala dati yan kay Waze . Sabi niya, masyadong malayo yung pinadadaan sa atin. Sabi niya, Sabi ko, sige, ikaw bahala. Pagdating doon, traffic pala. Tama siya, mas maiksi yung daan na yon. Kaya lang, pagdating namin din doon, di na kami umusad. Traffic pala. Kaya pala kami pinadadaan sa long way kasi yun ang mas maluwag. Mas mabilis ka pa rin makakarating. Yung bang ways, nakikita niya yung nasa taas satellite siya. kasi yan eh. So si Lord, nasa universe siya, kita Kita niya niya yung lahat. takbo ng buhay. Kasi eternal siya eh. Oo, pero ang So, kaibahan ni Lord kay Waze, si Ate Waze, nako-COVID minsan. Okay. Pinapadaan ka dun sa mga masisikip na daanan. Si Lord hindi. Pero ang ine-example ko lang dito, mga kapatid, failure to obey will lead to failure in success. Biro mo, hindi kami nakarating ng nasa oras doon sa gusto naming puntahan kasi hindi kami nag-obey. Kaya ngayon the Bible is believers' instruction before leaving earth. Oo. Ayun. So yung obedience, napakahalaga mga kapatid. Kasi pag sinabi ni Lord sa'yo na follow me, obey me, it means go beyond me. Do not Behind. go ahead. Behind. Sa likod? Oo. Kasi follow me Oo, tama. How can Si you Lord ang follow una. kung nasa Oo, unahan oo, ka? tama. Hindi ba? So, fall back behind me. Fall back behind me. Ibig sabihin nun, sumusunod ka lang. Follow. Oo, nagfa-follow ka lang. So, po ng obedience sa ating pag-fish ng mga tao papunta kay Lord. Isa pa pong meaning po nito, you have to follow Christ for you to cast, i-cast mo yung net. Kailangan mag-follow ka muna kay Lord. Marami po kasi sa atin nagme-preach ng ating own thoughts instead of preaching the thoughts of Christ. Hindi tayo makakahuli nun. Oo, hindi tayo makakahuli nun. Kasi sariling pagtuturo mo ang itinuturo mo dun sa mga Sa tao. written word of God and the Holy Spirit will inspire Oo. us. And the experiences along our services shall be proclaimed so that people can also relate to us how we become in that state of our service with the Lord. Ayun. Ang pinakasuma total po nito, when Jesus Christ said, "Follow me and I will make you fishers of men, do not go your own way." Yun lang naman ang sinasabi niya. Do not go your own way with your own net kasi wala kang mahuhuli. Kailangan, dito ka sa likod ni Kristo, sumunod ka sa Kanya, tapos sundin mo yung lahat ng sinasabi niya sa'yo. Hindi ba yung mga disciples, sabi, ihagis nyo. Sabi niya, Lord, kanina pa kami dito. Di ba hindi makasunod? Kanina pa kami dito, wala ngang mahuli eh. Di ba ganun tayo minsan kay Lord? Pag sinabi niya, sige, hagis mo yan. Lord, tinry ko na yan. Wala nga eh. Sabi ni kulang na lang, hagis mo muna. Sumunod ka lang. Sumunod ka muna. Tapos nung sumunod, sinong napahiya? Tayo din po, mga kapatid. Ayaw mo bang sumunod muna para hindi ka na mapahiya? Minsan, Pwede bang, mapapahiya muna tayo eh. Pwede bang pag sumunod ka, ikaw ang makikinabang?
Oo naman, Okay. talagang kasama yun. Okay. Oo. So, do not go our own way with our own net. Otherwise, we will make nothing of it, mga kapatid. So, when Christ said, follow me, yon ang ibig sabihin nun. Separate unto Christ, abide with Christ, and obey Christ. Meron ako isang sinabi mo na mabilis, hindi naman mabilis, malalim ang team mo. Sabi mo, hold fast and stand Stand your out. ground. Stand out. Hold fast, stand your ground, and stand out for Christ. Parang simple pero profound. If you will reflect on it, yung hold fast meaning to say, continue, steadfast. Oo. Stand your ground, that is Tama. your firm conviction. Yes. And stand out, people will see Christ in you. Tama. O yun, ano? Yun. Grabe to, no? Oo, saka na yung sa Hindi akin. lang po yan, mga kapatid, hindi lang po yan exclusive sa mga manggagawa. Yun po minsan ang mali natin. Parang ang nangyayari, ay, teka muna, imbitahin muna natin yung bago ko i-sharean ito. Paano kung di available yung worker? Ang nangyayari, ginagawa nating exclusive sa manggagawa ang pag-fish ng tao. Alam niyo po ba mga kapatid na if you share your experience with Yes, them, yes. yun na yung pinakamagandang evangelization. Yan. Hindi nyo naman po kailangang mag number 1, number 2, number 3. Hindi naman po kailangang magganon Oo. para ka makapag-evangelize. Gusto mong malaman yung istorya nung niremind ko siya nung unang panahon, 20 years ago. Gusto mong Sige. makwento ko yung istorya. So, ganito yung istorya. Una, basahin ko tong si Spurgeon. Meron din siyang sinabi. Ito, natuwa ako dito. Sabi ni kay Spurgeon to, it is not follow me because of what you already are. Yes. It is not follow me because you may make something of yourselves, but rather follow me because of what I will make you. Ayun, Kaya yung sinasabi mo pa ulit-ulit kanina. So, sa ngayon, ang ating, so God made us fishers of men. So, think about it many decades ago, kung ano na ngayon ikaw, is still that same enthusiasm, fervor, or in winning souls for the kingdom of God? Balikan mo. So, na-remind ko siya. So, kasi ngayon, ayon sa kanya, merong 5,000 na manggagawa na magtatrabaho. Imagine 5,000 na tao na magtatrabaho at merong magiging kapartner para mabigyan ng trabaho ang 500 na tao. Sharing niya to. So, na-remind ko sa kanya, you remember 20 years ago, so ibig sabihin, hindi pa siya ganun ka whatever it is now na kanyang kinalalagyan. Diba noon, naalala mo, nagsusupply ka ng tao sa hotel, tapos bago ka magpasweldo, gusto mo may prayer meeting. Diba, naalala mo nung pupunta sa mga probinsya, meron kang hawak na ganito, na mga resort, sasabihin mo bago magpasweldo, magpe-prayer meeting. So, ginunita ako sa kanya kung gaano siya ka-passionate. So, ngayon, di ba, naalala mo rin na lahat ng mga lugar na hawak mo, nag-i-establish ka ng prayer meeting. So, ganito. Ngayon, merong 5,000. So, sabi ko, alam mo, yung taong mabibigyan ng salita ng Diyos, sabi niya, nga, pag nagtrabaho, sabi ko, di ganito lang ang ganito. So, casting a vision. Si Lord kasi, nag-cast siya ng vision, hindi lang kayo mangingisda.
to work your everyday living na parang cycle. Kasi pag sinabing fishers of men, you are working for the kingdom of God, which is eternal in value. And the life of that soul depends on those fishers of men na mapapakilala si Jesus Christ. Imagine that commission that is entrusted to all Christians. Ay! Such honor, hindi ba? So sabi ko, ganito gawin natin. So, pwede ba, sabi ko, parang flag ceremony. Bago magtrabaho, imagine kung ang magtatrabaho, 5,000. O kasi merong gagawin na whatever it is. Hindi ko naman, wala naman akong hindi na-go into details. Imagine yung kaluluwa. So sabi ko, magkano tayo? Sabi niya, okay. So mariremind ulit tayo na yung soul winning, kasi we are not only for gain or for profit, but we are a prophet of God. Tayong Christians. Dinideclare natin yun in whatever place we are. Kaya nga itong follow me and I will make you fishers of men. You cast a vision. Pag kinas kasi ng vision ni Lord hindi ka lamang fisherman. Hindi ka lang fisherman, you are fishers of men. Use your gifts and talents for the kingdom of God. You have so many potentials, so on and so forth. I will make you. Just follow me. Merong eternal value, grabe. Yung ano nga pala, yung I will make you. It is God who will make you. Yes. Yun na nga. Kaya nung nakas ko yung vision sa kanya, sabi ko, kahit na 10 or 15 minutes, actually, kahit prayer nga lang na patanggap mo si Lord o sa simula, siyempre meron kang the art of winning souls for the kingdom of God. Yung gagawa ka ng be creative with the progression dun sa iyong paghahayag ng salita ng Diyos. Kasi dito, kung mapapansin mo, si Jesus Christ ay napakahusay na communicator. Pag nasa fisher, di ba siya carpenter, pagka yung bang, di ba tayo, pagka nasa palengke tayo, ang ating mga nagiging pamamaraan, the art of winning souls to the kingdom of God, palengke, di ba, natuturo natin yung mga integrity, balancing ng timbang or so on. Pag nasa opisina ka, yung mga white-collar jobs, so on and so forth, yung mga protocol, so on and so forth, submission, di ba, nagiging creative ka yung sa mo, on how si Jesus Christ sabi niya, hindi ka lang fisherman, I will make you fishers of men, which has eternal value, and it is entrusted to us. Kaya nga itong isang verse na to, we must, all of us, embrace this promise. Embrace mo, minsan, nakalimutan mo. Kaya nga tuwan-tuwa ako pag may mga kamanggagawa, sabi niya, meron ako nakbuksan. Merong isang tao na ganito buhay. Madami na Pagkatapos, rin yung mga member natin na ganyan. Oo. Naku, ganito. Kasi request sila ng request. Pwede po natin puntahan yung kamag-anak ko sa ganito. Meron akong kaibigan na ganito. Minsan kasi naisip ko yung ako lang naman to. Naku, mahal yung gasolina, malayo. Kung kasama mo ilan, kakain ganito. Na sumasagi sa isip ko yun. Huwag na kayo sumama lahat kasi ganito. Pero yung palang ligaya ng mga napupuntahan, so on and so forth, yung isang kaluluwa na lumapit, nagpatotoo, so on and so forth. Pag compare mo dito sa wealth sa mundo, medyo siyempre, in reality, wealth muna sa mundo, parang pangalawa, pangatlo lang, kung aminan lang, siyempre, naiisip mo rin yun sa araw-araw, yung iyong susubong pagkain, lahat. Nako, baka mamaya ganito, so on and so forth. Pero yung if we will embrace, kasi He is the creator of the universe isusupply niya yun di ba? Kaya grabe tong sabi niya, I will make you. It is an honorable, grabe. So, parang nung pag inisip mo, ano ba yung ating ngayon,
So going back ulit, that passion for Christ is passion for His soul. Yes. Supposed to be. Amen. 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 Oo. Ang ganda pala nung lyrics nung I Will Follow Him, no? Ang ganda pala nung lyrics nun. Sabi, I will follow Him. Kay Jesus wherever natin He may i-attribute. go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Hindi ko pala. He is my destiny. Tas I will follow Him. Ever since He touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Tao? Away from His love. So walang mataas na that can keep you away. Tapos sabi niya, ang taas nga, I love Him. And where He goes, I follow. He'll always be my true love. Si Lord. Oo. Si Lord. From now until forever. Si Lord. Forever. Si Lord. Forever. Si Lord nga. Oo nga, ulit-ulit naman si Oo. Pastor eh. Si Lord Meron nga. tayong kanta dyan eh. Si Lord nga pinag-uusapan natin dito. Yung may kanta tayo dyan ng mami. Yung I love you, Jesus. With all. Hindi. Follow eh. Ganito. I love you, Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. You'll always be my true love, Lord Jesus. Lord Jesus, I will follow you wholeheartedly. Parang ikaw lang gumawa niyan eh. Parang kang si ano pangalan nung yung uma-attend dati sa Yabyabin? Yung gumagawa ng kanta on the spot. Ba, galing. Di ba, no? Meron tayo meron sa tayo. sa- Ang mami rin on the Sa spot, di ba? Yabyabin. Kaya nga yung sa verse 7, yung letter C, na a song in my heart, I will praise Him. Amen. Ayun. Thank you, Lord. Diba? Sister Carning, good morning. Sister Carning Meron ng Kiel ng Pampanga. I love you, Lord. Kantahin natin to. Yee! Love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my Salvation. one more time. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God. One more time, probably the top. Love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God. Next praise is my salvation. Ready? One thing I desire Is to seek your face and to behold the beauty of your holiness. One thing I desire is to seek your face and to behold the beauty of your holiness. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. Thank you, Lord. Amen. Ayan. Para po sa ating mga kapatiran na may birthday sa araw na to, November
25, Sister Jane Abena, Sister Yuna Madla, Sister Andrea Galido, Andeng, happy birthday. Sister Catherine Binluan, Brother Wendell Marzo, and Brother MJ Palma. Sister Vilma Villapando, Sister Norma Lacambra, si Goni Gonzalo Bartolome. si Connie, happy birthday. Si Otan kahapon, happy birthday. Maraming may birthday. Sister Olive. Papakainin tayo ni Goni. Ay, siya nga pala. Meron tayong bilo-bilo. Oh? Ulit. Pero mamayang hapon na. Oh. Oo. Courtesy of Sister... Hindi. Olive. Ang saya-saya kagabi nung birthday. Sabi ko, ay, 61 na pala. Nilagay ko pa naman sa gift ko, welcome to the world of discounts and privileges. Kasi yung 60th niya pala last year, hindi niya na-celebrate. Oh, may na-discover rin ako yesterday na sa choir pala siya. Oo. Oh, 1986. Ang tagal na, no? Oo. Ay, umikot na ba? Kumanta na ba si Bong? Hindi pa. Okay, happy birthday mga kapatid. Okay. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Yan, ang ating pong repeat new song of the week, Ikaw ang Tunay na Pasko, composed by Sister Mary Joy Cruz. Amen. God bless us God all. bless you. Amen. Thank you, Lord. Ano bang naaalala sa darating na Kapaskuhan? Parolan may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biyay mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo,
Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal, pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko.